Magandang araw kaibigan, tuloy po kayo sa Boss TV. At bago po tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video at pakiclick na din po ng subscribe button at ganoon na din po ang bell icon para po sa parating pa nating mga upload. Isang secret agent ang nagpakasal sa isang dalaga sa utos ng abuelo nito. Ngunit pagkatapos ng kasal ay bigla itong nawala. Makalipas ang 5 taon ay nagbabalik ito. Ano ang motibo ng secret agent sa pagbabalik niya? Bakit nga ba siya umalis pagkatapos ng kasal nila? Atin pong muling tunghayan ang isa pang maiksing kwentong pinamagatan, My Runaway Husband, a Secret Agent. Naalimpungatan si Marian nang marinig ang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nakapatong sa sopa ng tinutulugan niya. Hindi halos maimulat ang mga matang tiningnan niya ang caller at malalim na napabuntong hininga nang makita ang nakarehistrong pangalan doon. Si Jake. Wala sa sariling pinindot niya ang cancel button ng telepono at muling ipinikit ang mga mata. Ayaw na niyang bigyan ng puwang sa isip ang tumatawag. She was really battered emotionally at matapos ang napakahabang panahon ay ngayon lang niya naramdaman ang pagod na hatid ng walang kasawaan niyang pagmamahal sa lalaki. She wished Jake would just disappear and never contact her again. Tanggap na niya sa sariling hindi ito mawawala sa kanyang puso at isipan, kaya ang tanging hiling na lamang niya ay huwag na itong makita pa. Alam niya ngayon na ganun man niya kamahal ang lalaki ay wala nang patutunguhan pa ito. Jake might regret having left her again, but it didn't mean that he wanted her back. At hindi rin ibig sabihin niyon ay lubusan na itong magtitiwala sa pagmamahal na tanging dito niya lamang inaalay. Muli ay narinig niya ang vibration ng kanyang cellphone. Bumuntong hininga muna siya bago iyon inabot at tuluyang pinatay. Matapos ay mariin siyang pumikit para lamang mapamulat ng may isang kamay na tumakip sa kanyang bibig. Nanlaki ang mga matang sinubukan niyang baklaksin ang kamay ng estrangherong hindi niya maaninag sa dilim, ngunit mas lalo lamang iyong dumiin. Huwag ka nang manlambam pa para hindi ka masaktan, bulong ng lalaki. At doon niya naramdaman ang malamig na nguso ng baril na lumapat sa kanyang noo. Halos mawalan siya ng ulirat sa takot na lumukob sa buo niyang pagkatao. Ramdam na ramdam niya ang panginginig ng buong katawan, ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang nakakabinging tibok ng kanyang puso. Tahimik kang sasama sa akin kung ayaw mong ibaungko sa noo mo ang mga bala ko, maliwanag. Narinig niyang bulong nito sa mabalasik na tinig. Tumahip ang dibdib ni Marian habang mariin siyang napapikit. She prayed to God that this was just a nightmare. Pero napatunayan niyang hindi iyon panaginip lang nang bumukas ang pinto ng kwarto at niluwa si James na may hawak na baril. Marian, are you here? May narinig akong... Nakita niyang akmang aabutin nito ang switch ng ilaw. Pero bago pa nito iyon nagawa, ay nabitiwan na siya ng lalaking may hawak sa kanya. Sunod niyang narinig ang pagtama ng bala ng baril nitong may silencer kay James at ang pagbaksak ng huli sa sahig. Papa, muli ay napigil ang pagsigaw niya nang may tumakip muli sa kanyang bibig at unti-unti na siyang panawan ng ulirat. Okay, what's going on? Hindi na niya napigil ang sarili. What's with that smile? Lalong lumawak ang ngiti nito. Sabihin mo sa akin, Jake. Ano na ang plano mo ngayon? Ano nga ba ang plano niya? Naramdaman na niya ng paulit-ulit ang paghihirap sa pag-aakalang mawawala sa kanya ng tuluyan si Marian at hindi niya nagustuhan ang pakiramdam niyon. But saving her from the mess he started in the first place was no reassurance that she would accept him. Kailangan kong makasiguro na ligtas na si Papa. Ilang beses na nilang nakausap si Mario at deklarado ng malayo ito sa peligro 2 days ago. Pagkatapos na siguruhing walang aberya sa annulment natin, saka na ako babalik sa trabaho.
Muli ay lumitaw ang misteryosong ngiti sa mga labi ng babae. "What?" nagtataka niyang tanong, hating the warmth that spread through his body because of the smile. "Napakatagal kong hinintay na pirmahan mo ang mga iyon at nang sa wakas ay gawin mo ni hindi ko man lang sinubukang ipile ang mga papeles sa korte." "Anong ibig mong sabihin?" Kagat pa ang pang-ibabang labi, nilingon siya ni Marian. She was looking at him like she did something really naughty. "I'm sorry, but I'm not gonna file the papers." "Why not?" Napataas ang boses niya na lalong ikinatawa ng babae. "Nagbago na kasi ang isip ko." Bigla ang pagragasa ng dugo sa kanyang mga ugat. What was she trying to say? "It's what you always wanted, Marian. At sinabi ko na sa iyong tutulong ako para mapadali ang proseso niyon. I appreciate that." Parang walang anumang turan nito. "Pero nagbago ng isip ko at gusto kong manatiling kasal sa'yo." Napabuga si Jake ng hangin. Bigla ay para siyang batang hindi mapakali sa kanyang upuan. Dahil sa pananabik, he was really nervous. He was cursing because he knew it was obvious. Sinubukan niya iyong takpan ng isang bahaw na tawa. "At bakit mo naman gugustuhin iyon?" tanong niya. Kumikislap ang mga matang, ngumiti sa kanya ang katabi at nagkibit balikat. "Simple lang, dahil ayaw kong tuluyang mawala ka sa buhay ko." Muli ay napabuga siya ng hangin. Umayo siya ng pagkakaupo. "Alam mo kung ano ang mga nagawa ko. Alam mong alam na natin yan. Pero hindi na yun mahalaga." "Marian," Jake muli ay putol niya sa sasabihin niya. "Kung gusto mong matuloy ang annulment, I'll give you the papers and you can go ahead and file it yourself. But I'm not gonna do it." "I'm not gonna file it." Napalakas ang boses niya. "Eh di manatili tayong kasal." Malapad itong ngumiti. "Hindi ko maintindihan. You didn't wanna see me again." Marian sighed dreamily. "Stupid me. You know, somehow, I'm thankful that I've been kidnapped." Magsasalita sana siya, pero sinenya siya nitong tumahimik na muntik na niya ng ikatawa. "At bakit mo naman pinagpapasalamat yun?" "Kasi, kung hindi nila ako kinuha, I would never know that I'm important to you too. I would never realize so many things." Napapikit si Jake bago inabot ang magkabilang balikat ni Marian. "I may have left you, Marian, but it will never change the fact that you are the most important person to me." Tumango ito, may ngiti sa mga labi. Pagkatapos ay naramdaman niya ang mainit nitong palad na humahaplos sa kanyang pisngi. "I know that already, Jake. Now, will you let me finish?" Nang makita kitang natamaan ng mga bala, napangiwi ang babae na waring nakikita pa nito ang nangyari. Fear crossed her beautiful face at kagyat na wala ang tingin nito sa kanya. "Memories of our past come back to me, the happy memories when we were younger. The fight when you arrived, your confession why you left me. Oo, sinaktan mo ako. Oo, nakagawa ka ng napakalaking pagkakamali. But the pain you caused me then was nothing compared to the fear and pain I felt when I thought I was gonna lose you forever." Napakagatlabi ito. Malinaw na pinipigilan ang masamang alaalang iyon sa pagbabalik sa isip. "Natakot ako na baka mangyari iyon and it was worst feeling in the world. It's given me a clear idea of how my life is going to be with you totally gone. And I don't think I will survive, Jake. I don't think I'll want to survive if you're not around." Napayuko ito ng ilang saglit bago humugot ng malalim na hininga. Nang umangat ang mukha ng asawa ay nakangiti na ito. "So, I have decided to stay married to you for as long as possible. At kung mag-i-insist ka pa rin ng annulment, bahala ka. Pero hindi ako makikipag-cooperate. Mas gusto ko pang makipag-away sa iyo araw-araw kaysa tuluyang kang mawala." Jake was dumbfounded. Nanatili lang siyang nakatingin sa babaeng walang kaidi-idea sa epekto nito sa kanya.
ang pagkandahila-hila ng kanyang mga laman loob sa tuwing ngumingiti ito, ang pagpapawis ng kanyang noo at mga palad sa tuwing hahawakan siya nito, ang pakiramdam na tila bigla siyang nauubusan ng hangin sa tuwing titingin ito ng buong pagmamahal sa gawin niya, and the thickening of his blood whenever he would imagine her body close to his, whenever he held her, no matter how innocent the touch. Napatingala siya. He was feeling dizzy. Fuck, was he having an anxiety attack? When the hell did he start getting that? At naramdaman niya ang pagbaliktad ng lahat ng nasa tiyan niya. Nagsimula nang magpawis ang kanyang noo. Holy shit, what the hell? Sigaw ng utak niya. Seriously, panic attack dahil lang sa mga inamin ngayon sa kanya ng asawa. Ni hindi nga sinasabi ni Marian na mahal siya nito at kung ano-ano na ang nararamdaman niya. Suddenly, Marian's warm hand were on his cold arm. Are you okay? Pilit niyang kinalma ang sarili. Hindi niya sisirain ang sandaling iyon. Pasimple niyang pinahid ang pawis na namuo sa kanyang noo at hinarap ito. I'm fine, Aniya. You were saying, I'm saying na mula itong bigla, and he felt once more that you can push me away every day and hurt me all you want, but I'm still not going away. I want to be with you because I need you and I love you. I never stop loving you. The world must have gone nuts because the plane ride seems bumpy all of the sudden. He had goosebumps all over at may mga paru-paro sa tiyan niya. Bago niya tuluyang ipahiya ang sarili, ay nagtatakbo na siya sa laboratory ng eroplano at pilit inilabas ang pinagmamarakulyo ng kanyang sikmura. Damn it! Marahas pero pabulong niyang singhal ng makatapos. What the hell is wrong with me? Napatayo siya ng tuwid at tiningnan ang sarili sa salamin ng cubicle. Nagpasalamat siyang maliban sa bahagyang pamumula ng mukha, ay wala nang ibang palatandaan sa kanyang nararamdaman. Napailing siya, natatawa sa sarili. The last time it happened when he was a little boy and his mom told him she was taking him to the Disneyland kung saan tatagpuin ng kanyang ama. Iyon ang pinakamasayang alaala niya noong bata siya. Pero hindi niya naisip na mangyayari pa ulit iyon sa kanya at this age and at this stage in his life. Jesus, he just knocked out a gang of terrorists and here he was gagging just because Marian said he loved him. Natigilan siya. Marian loved him. He was a bastard, but she loved him. He was a rough, brutal and cold, but she loved him. Tanga siya pero humahal siya nito. Kailangan niya ng anger management classes pero mahal siya ng asawa. He felt her when she needed him most. She still loved him. Marinyang pinikit ang mga mata at nang muli niya iyong iminulat, ay mabilis niyang pinahid ang luhang gustong maglandas sa kanyang pisngi. Mabilis na siyang lumabas ng laboratory at nakita ng nag-aalalang nakatingin sa kanya si Marian mula sa kinauupuan nito. Ngumiti siya rito, isang ngiting tila nagpakawala sa lahat ng galit at mapait na kinikimkim niya sa loob ng napakahabang panahon. Marian, he called out. Walang pakialam na nakuha niya ang atensyon ng lahat ng nakarinig. Maging sina Nelson at Larry na nasa likod lang ng upuan nila ni Marian ay kunot noong nakatingin sa kanya. Jake, nagtatanong ang mukha ng babae. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit dito habang ang mga kamay ay humahagilap sa lock ng suot niyang dog tag. Ilang taon ang sinayang ko dahil sa walang kapatawarang ginawa ko sa iyo. And yet, no matter how unforgettable my mistake was, you stood by me. You show me what love is really like. Napatayo na ang asawa. Jake, ako naman ang patapusin mo sa pagkakataong ito. Putol niya at kinuha ang dalawang singsing na nakasabit sa kanyang dog tag bago muling isinuot ang kwintas. Kita niyang nanlaki ang mga mata ni Marian na nakatingin sa mga singsing na hawak niya. Ang malaking singsing ay sinuot niya sa kanyang sarili. It was his wedding ring. The wedding ring he'd never been able to throw away
no matter the 100 times he tried. Let me be your husband and make things right this time, sabi niya, sabay luhod sa harap ng babae. And please, inabot niya ang kamay ng asawa, hinalikan iyon at pinakita rito ang isa pang singsing. It's a diamond-studded platinum band that he was supposed to give Marian the night before the wedding. This was the engagement ring I wanted to give you that night. I fucked up everything up between us. I'm doing this now bago pa uli magbago ang isip mo at bago pa makagawa ulit ng mali. So, Mrs. Marian Beatriz Madrigal, I beg you, will you extend your kindness farther and marry me again, please? I will make everything right this time, I swear to you. Kita niya ang halu-halong emosyon sa magandang mukha ng babae. From disbelief to shock, and then she was red as berry. Ang mga mata ay nanunubig. Agnang sa wakas ay ngumiti ang asawa. Alam ni Jake na hindi lang siya nakapansin na mas lumiwanag ang buong lugar. Napuno ng kulay ang kanyang bundo nang tumango si Marian. Yes, Jake, I'll marry you again and again and again. Nanginginig ang mga kamay na isinuot niya ang singsing sa mismong daliri kung saan suot niya ang kanilang wedding ring. Pagkatapos ay tumayo siya, hinaplos ang pisngi nito. You have no idea how much I love you. Yumuko siya, pinanood ang pagsalubong ng bibig nito sa kanyang mga labi. Colors exploded around him when their lip touched. It was a pure bliss. I can't believe you were able to tap my phone without me noticing it. Kunot noong saad ni Jake habang nakatingin kay Larry. Pasalamat ka na lang dahil kung hindi ko iyon ginawa, malamang ay hindi ka na namin nasundan. Kakaaming lang sa kanya ng lalaki na nilagyan nito ng bag ang kanyang cellphone bago tumulak sa Amerika kasama ang buong grupo at ang mga babae. Kaya nalaman ng dating grupo ang kinasadlakan niya. Walang ibang paraan ang mga ito para matulungan siya, pero dahil sa koneksyon ni Larry sa CIA, nagawa nitong kausapin si Finn Morrison, and being the most secretive agency in the security department of the country, Morrison was able to pull a string and had them ready to go as a SEAL team para matulungan siya. Admiral Jennings moved mountain to stop them, pero hindi matukoy ni Numan kung kanino galing ang order. Top priority iyon at labas sa jurisdiction ng Admiral ang CIA na siyang pinanggalingan ng utos. So they were able to pull it off without a problem. Ngayon ay nasa federal prison na ang dating admiral kasama ang anak nito for treason and felony and other charges. Katulad ng duda niya, plano nitong magtayo ng bagong samahan sa Pilipinas. Ito ang may pakana ng pagtakas ni Eduardo kapalit ang 20% na magiging kita sana ni Kunti sa Pilipinas at sa lahat ng lugar kung saan pwedeng i-market ang narcotics na galing sa Colombia. The present troop was now under probation and disciplinary action. Ang provision mean that Navy wanted to punish them further before ultimately kicking them out. Yeah, thanks bro, inangat niya ang hawak na baso ng wine at inakbayan ang asawa. Today was their wedding day. Pleasure, sagot ni Larry at pinagtama ang kanilang mga kupita. Ready ka na ba sa honeymoon natin? Baling niya kay Marian. I can stop thinking about it, pabulong na sagot ni Marian. He felt his muscle hardening upon hearing his wife's seductive voice. Let's go then. Hinatak niya ang kamay nito patayo. Hey! Nanlaki ang mga mata nito. I've always wanted to try so many things in the master bedroom. Hindi na ako makapaghintay na gawin iyon pagbalik pa natin from the Bahamas. He whispered in her ear and then playful bee beat her earlobe na puno ng excitement ang mukha nito. Okay, care to tell me what's on your mind? Tanong nito. Sumabay na sa kanyang paglakad. I'd rather show you, babe, he replied. Nagtatawa nang tinakbo nila ang hagdanan and left the visitors to themselves. Shut up man, no one beats me in Counter-Strike. Banas ang mukha ni John habang nakangising nagkibit balikat ang imbitado ring si Wilbert. Hindi ko naman sinasabing matatalo kita.
Sinasabi ko lang, ako din ang pinakamagaling sa lugar ko. San nga ba ang lugar mo? Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan? You're so full of shit, no one plays it there. Sigurado ka? Nakingisi uli si Wilbert. Pikong tumayo si John. Let's get inside, may mga computers doon si Jake. Let me see how good you are. Alright. Napapailing na pinagbangga ni na Lonnie at Larry ang mga bote ng beer na hawak. Both men knew how John would get all fired up when talking about the particular game. I said beer, not champagne. Mukha bang ako ang ikinasal dito para uminom ng champagne? Napalingon ang lahat kay Paulo na kausap ang bartender na yukong-yuko. Papalitan ko na lang, sir. And what a waste, this expensive glass of champagne. Bartending is what you do, so be good at it, Jesus Christ. Nasaan ang manager nyo? Sir, napuno ng takot ang mukha ng batang bartender. Tuluyan ang natawa si Paulo. I'm shitting you, man. I did ask for champagne. Anito at inisang lagok ang laman ng baso. I want a bottle of beer too. Tinapik-tapik nito ang natulalang binatilyo. Cheer up. No, you're not gonna steal that. Nakataas ang dalawang kilay ni Nelson habang kausap ang asawa. What? I just said that this painting looks expensive. Defensive na sagot ni Gina. Umaarting na opened. Yeah, like the expensive painting you also saw last week is now missing. Umikot ang mga mata ng babae. Oh, give me a break. That bastard stole it from a museum in Paris, at least with me. So, ikaw nga ang nagnakaw nun, bulalas ni Nelson. Lumikot ang mga mata ni Gina. Hindi ko alam ang sinasabi mo. That explained the kid's new iPad. Napailing na lang si Nelson. Sa di kalayuan ay matamang nakamasid sina Ana, Regina, Julie at Isa with a beautiful smile on their faces. Napapailing na lamang ang apat. May mga bagay talagang mananatili at hindi mababago. And people were better off that way, just like the half-breed Scalawag friendship that would never change, kagaya ng pagmamahalan ng bawat magkapareha sa grupong iyon. No! Rinig sa buong compound ang sigaw ni John. May idea na ang lahat sa nangyari. Wilbert, you cheat! Laughter filled the air.